Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y
Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa isa na namang dakila at banal na panahon, oras na Kanyang ibinigay para po sa ating lahat upang tayo po ay makapaghandog ng mga awiting nagbibigay papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. After all, ito namang mga awitin na ito ay bigay sa atin ng ating Panginoon. Siya ang nagbigay ng mga salita at siya rin ang nagbigay ng tunog. Kaya ibinabalik lamang natin ang lahat ng ito sa ating Panginoon. At para ngayon sa ating Saturday edition, na awit ang mga pag-ibig, ay magsisimula po tayo sa panalangin, Pastor. Okay. Sumigaw ang sa kagalakan ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. At ang kagalakan na ito'y sa Kanya ibigay sapagkat ang Diyos nating pinagkakatiwalaan at ginagalang ay ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Salamat sa araw na ito, sa oras na ito, na muli, Lord, your invitation to sing for you, to sing praises to you, to worship you, ay isang kagandahang loob na binigay mo sa bawat isa sa amin. Sa Bulaknin na prayer group at sa Lipa prayer group, narito po kami. Inahandog namin ang aming awitin na buong puso sapagkat ang kagalakan ay nanggagaling sa aming puso na ibinigay mo sa amin upang maihandog namin ang mga awitan na ito. Purihin ang iyong pangalan at bigyan mo kami ng magandang boses, mabigyan ng magandang kagalakan ang iyong puso sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Purihin ang ating Panginoon. Good morning, Jesus! Magandang umaga po sa ating Panginoon at para po sa ating panimulang awitin, tayo po ay aawit. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na at sumamba, sumayaw sa salin ng tutugan, ng pagmasdan ng nagkakaisa, at sama-sama magkakapatid. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na sumayaw sa salin ng tutugan, ng pagmasdan ng nagkakaisa, at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katutunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailan may di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat, tanging sa iyo. Ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras, papuri at pasasalamat, tanging sa iyo, alay, tanging sa iyo, alay. Purihin ang ating Panginoon. Kay sarap umawit talaga sa Diyos. Ano pang maibabalik natin sa lahat ng Kanyang kagandahang loob sa atin? Lahat ng nasa atin mula sa mabuting Diyos na nasa langit. Alam niyo mga kapatid, ang banal na salita ng Diyos ay mahalaga sa buhay natin. Pagkat sinabi sa atin sa Biblia, Matthew 4:4, hindi lamang ang tao nabubuhay sa tinapay, bagkus kailangan natin ang mga banal na salita ng ating Panginoon. At kapag ito ay ating binigyan ng pansin, pinag-aralan, mineditate, at higit sa lahat, tinreasure natin sa ating buhay, ito po ay may magagawang mabuti sa atin. Kaya't naririto po ang ating mga kapatiran dito sa Bulaknin, Lipa City Outreach. Kami po ay magbabahagi sa inyo ng mga experiences sa salita ng ating Panginoon. At unang-una po na magbabahagi sa atin
ay si Sister Isa. Magandang umaga, kapatid. Magandang umaga din naman po. Ako po ay una nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon. Ngayon pong narito kami at nagkaharap dito sa Kompi. Talaga pong napakabuti ng Diyos, lalo na sa ating, ganun din po sa ating kapatiran na talaga pong walang ginawa sa akin, kundi ako'y yayain punta dito dahil talaga pong binibigyan nila ako ng lakas ng loob at katatagan. Talaga pong ang laki ng papasasalamat ko sa Panginoon dahil po may ganitong kapatiran. At tunay nga pong kung wala nga po ang Diyos sa buhay namin, siguro nga po hindi ko magagawa ang lahat ng ito. Kaya Lord, salamat po dahil sa kabila ng lahat ng aming nararanasang pagsubok, ay talaga pong nandyan ka, hindi mo kami pinababayaan. At tunay pong sa pagkakataon na nadating ang aming mga problema, ay tinatawagan ka lang namin, talagang tinutugon mo kami. Kaya Lord, gaya nga po na nangyari sa aming pamilya, sa asawa ko na ngayon nga po ay talagang hindi ko alam kung kailan matatapos itong sakit na nararamdaman sa buhay namin. Pero, yun nga po, noon pong kabilang linggo na nalaman po namin na na-denied ang kanyang piyansa, talaga pong ako'y isang linggong iyak na ng iyak sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ang dami naman pong kapatiran na nagnanalangin sa amin. Bakit po? Hindi niyo po kami tinugon. Talagang simula na nagkaroon po kami ng problemang yan. Wala na po kaming ginawa kundi dumalangin sa Panginoong Diyos. Pero sabi ko nga po, napaka-ipokrita kong tao kung hindi ko aaminin sa Panginoon na ako'y nagtampo sa Kanya na talaga pong simula nga po ng aking hinihiling, ay wala pong natutupad doon sa aking hinihiling na yun. Pero ako po'y hindi nawawala ng pag-asa. Patuloy po akong umaasa sa Panginoon na tutugunin niya ang aming kahilingang ito. Kaya Lord, sa pagkakataon pong itong narito na nga po ako sa harap ninyo, alam kong kayo nakikinig sa amin, alam kong hindi mo kami pababayaan, kaya hinihiling ko po sa inyo na naway ipagkaloob niyo po itong aming kahilingan na kalayaan ng asawa ko. Na tunay naman po, Panginoon, na kayo lang po ang nakakakita ng aming puso't isipan. At ikaw lamang po ang nakababatid ng aming nararamdamang ito. Kaya itinataas ko na lamang po sa inyo itong aming nararanasang ito. Naway pagpapala po ng katatagan at lakas ng loob lagi. Lalo na nga po itong gawaing itong aming talagang pinanghahawakan sa buhay na ito. Kaya salamat Lord at ako po'y narito at hindi nyo kami pinababayaan. Yun lamang po at maraming salamat. Ano sinabi ng Biblia, alam nyo, do not be surprised kung dumarating po sa atin yung mga trials and testings. Tinitest lang ng Panginoon yung ating faith. Lahat nga po ng kapatiran dito sa atin sa outreach ay nananalangin para sa kanila kasi hindi naman humadali yung kanilang dinaraanan. Pero alam mo kapatid, may awitin tayo para sa iyo eh. Amen. Brother Arnold, yung ibibigay, di ba ibibigay ng Diyos? Oo, okay, tingnan. Awitin natin. Ano man po ang kahilingan natin mga kapatid, alam nyo, mabait po ang Diyos, mapagbigay. Amen. Teka muna, Brother Arnold. May dadagdag lang ako sa sinabi ng ating kapatid. No? Naalala ko kasi nung si Moses, ang sabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka sa Egypt at kunin mo ang mga Israelita. Pero tandaan mo, patitigasin ko ang puso ng Parao. Yun ang sinabi ni Lord. No? Kaya nung pumunta siya ron, nagkaroon siya ng problema sa Parao at the same time sa mga Israelita na ilalabas niya. Ibig sabihin, para bang walang magagawa kasi wala namang sino ba ang Diyos mo? Bakit kanya ako inuutusan na palabasin itong mga Israelita? Hindi. Sila ang kukuha ng kanilang gayon, kukuha na sila ng kanilang ihahabi. Di ba yung bang ginagawa nilang paghahabi? Dahil sinusuplayan sila. Ngayon, kayo na ang kukuha at ngayon tayo ang gagawin nyo at magpo-produce kayo ng the same dami ng pinoproduce nyo. So, ang sabi ngayon ng mga Israelita, ganun ba ang nangyari?
Moses, anong gagawin namin? Mas lalo mo parang pinahihirap kami. Ibig sabihin, talagang binigyan ang Diyos, pinatigas ang puso ng parao para hindi labas. At the same time, itong ilalabas niya, nagdamdam din. Pero at the same time, alam nyo, si Lord pa rin ang kumilos. Nakalabas pa rin ang mga Israelita. Para sa iyo, sister, medyo pinatitigas pa ng Diyos siguro yung mga kalaban mo upang patatagin ang iyong patience, ang iyong pananampalataya. Pero at the end of the road, palalabasin pa rin, katulad ng pinalabas ng Diyos sa mga Israelita. Amen. Kaya ibibigay ng Diyos ang kahilingan ng ating kapatid. Ibibigay ang lahat ng naisin mo sa akin. Ibibigay ang lahat ng naisin mo sa akin. Ang sabi ni Jesus, Kung ikaw ay mananatili sa akin. At ang salita mo'y mananatili sa iyo. Again, one more time. Ibibigay ang lahat ng naisin mo sa akin. Ibibigay ang lahat ng naisin mo sa akin. Ang sabi ni Jesus, Kung ikaw ay mananatili sa akin. at Ang salita mo'y mananatili sa iyo. At ang salita mo'y mananatili sa iyo. At ang salita ko'y mananatili sa iyo. Mga kapatid, mahirap man ang dinadaanan nating mga sitwasyon sa buhay. Hindi naman tayo ligtas, lahat tayo dumadaan. Pero, may magandang balita, may magagawa ang Diyos. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Let's sing. May magagawa. May magagawa. May magagawa ang Diyos. May magagawa. May magagawa. May magagawa ang Diyos. Maghihirap man, imposible man, walang hindi magagawa ang Diyos. Malaki ang magagawa. Malaki ang magagawa. Malaki ang magagawa ng Diyos. Malaki ang magagawa. Malaki ang magagawa. Malaki ang magagawa ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Tunay na dakila ang Diyos, mga kapatid. Huwag nating isipin, napakahirap naman nito. Nagagalit kaya ang Diyos sa akin. Kapatid, malaki po ang magagawa ng Diyos sa buhay natin. Purihin ang Amen. Panginoon. Narito naman po ang isa nating kapatid pa. Sister Feli. Thank you, Lord. Siguro, kung tatapusin ko yung pasasalamat ko sa Panginoong ginawa ng Diyos sa akin, baka hanggang gabi tayo dito. Kaya salamat sa Panginoon sa ginawa ng Diyos sa akin, sa aming buhay. At yun nga, sinasabi ko, talagang napakalaking bagay, pasasalamat ko sa mga manggagawa, sa lahat ng mga manggagawa, lahat ng pastor, lahat ng hindi pastor. Talagang laking pasasalamat ko sa ginawa niya sa buhay ko. Dahil nung ang aking asawa ay 8 taong hindi umuwi.
walong taon. Bakit? Di, siyempre, high school na yung akin dalawa. Ay, siyempre, kung saan-saan ako nakuha ng mga, yung isa ay nasa Lyceum na Batangas, yung isa ay may high school pa, yung isa ay elementary. Hindi ko maintindihan kung saan ako kukuha ng bibilin libro, gano'n. Di nangungutang ako, siyempre sabi naman niya, mangutang ako at padadalhan niya, di gano'n nga, ginawa ko. Pagdating doon sa aming silangan doon, noon naman, hindi pa karsada yung aming barangay. Ngayon nga, laking improvement ng aming barangay, panay ng karsada. Kaya, thank you Lord. At doon sa pagdating doon sa Mitulay, doon sa aking pamangkin doon, ay sinaman ako ng lasa, kami nang hiram ng pera. Sinaman ako ng lasa, hindi yun napabayad sa libro, napabayad sa ospital. Kaya salamat sa Panginoon. Pero kahit nagkaganoon, nakadalawang araw ako sa ospital sa Garcia. Nung ako'y makagaling, patuloy pa rin ang aking pagsama kami ni Sister Miliana, na ulan, na bagyo. Kami talagang punta diyan kina Pastor JP, nung doon pa naroon ang Prayer fellowship. meeting. Oh, Talagang fellowship. punta kami hanggang sa basang-basa kami. Minsan nanulugan na nga kami kina Sister Divine, yung nawalang Oo, Sister Sister Divine. Kaya salamat sa Panginoon, yung ginawa niya sa akin, sa aming buhay, na patuloy ako at talagang ako'y nanatili sa Kanya dahil pinanghawakan ko yung salitang mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Panginoon. Tapos sumunod na doon yung kantang yan, John 15:7. At ang marami, Jeremiah 33:3. Tapos yung pinakahuli kong pinanghahawakan ngayon ay yung sa Pilipos 4:19, tsaka yung sa Malakay 3:10, talagang pinanghawakan ko lahat yan. At saka kung saan mang outreach, talagang masama ang lasa ko pag ako hindi nakapag-share. At ako pala ay nagsishare. Hindi ko alam na marami palang naiyak dun sa akin share. Pero ako'y patuloy ang naiyak din ako sa katuwaan ko na naman sa ginawa sa akin ng Diyos ang buhay ko. Dahil ang aking mga anak ngayon, yung dalawa ko nasa Santa Rosa, Tegaluan na ng bahay. Ang isa pinauupahan nila. Yung isa ko lang ang nasa Binyan, iisa pa ang bahay. Kaya maraming salamat. Talagang ang ginawa ng Panginoon sa akin, siguro nga nakita niya ang puso ko. Hindi ako nagmamalaki, si Lord ang pinagmamalaki ko talaga sa aking buhay. At ako may lagi nang iyak noon, ngayon hindi na. Talagang ako'y natawa na palagi. Lagi ka na Kaya nakatawa thank you, ngayon, Lord. Sister, purihin ang Panginoon. Talagang nadaman niya ang pag-ibig ng ating Panginoon. Alam mga kapatid, yan po ay yung mga sharing ng mga kapatid natin, nakapagbibigay ng lakas po sa atin. Kasi lahat naman tayo kasi dumadanas minsan ng mga negative situations. Pero po yung mga ganyang mga pagbabahagi, kailangan po natin yan eh. Kaya pinapakinggan natin mabuti yan. Pero makita natin na ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapatid na Sister Peli ay hindi nagmamaliw. At nandoon palagi. At ang kanyang pag-ibig naman ay sumasa ating lahat. Kaya awitin natin. Meron tayong awit para dyan pag-ibig ni Yahweh. Mga kapatid, kayong nanonood, sumabay din po kayo sa amin. Pag-ibig ni Yahweh ay di nagmamaliw. Sa tuwi-tuwi na laging awitin. Katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo ay walang katapusan. Katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo'y walang katapusan. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo, Yahweh, ay di nagmamaliw. Sa tuwi-tuwi
Katapatan mo'y laging sasambitin, pag-ibig mo'y walang katapusan. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. Katapatan mo'y walang hanggan. Katapatan mo'y walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Alam nyo, merong magbabahagi pa sa atin. Oh, Brother Patrick, pasalamat ka. Yun. Thank you, Lord po. Ako yung nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Nakarating po ako dito sa center. First time ko po dito. Praise God. First time. Welcome, Brother Patrick. Pero nung ako po yung bata pa, tanda ko po noon, ako yung naka-attend na rin sa Compi before. Siguro ako yung mga grade school. Sa bahay po ni Sister talaga? Linda Landicho. Then tanda ako po noon. Every time na mag-anniversary, kasama kami ng aming mother sa kung saan man, sa Pililla, mga resort. Marami po kami napuntahan. Tanda ako noon. Brother Patrick, Yes po. katapat nyo lang ng bahay sila, Sister Linda, di ba? Apo, katabi lang Oo, po. magkatapat lang kayo ng bahay. And then, yun nga po, hanggang sa ako'y lumaki na, yun nga, lumaki na nga at tumigas ang ulo. Tumigas ang ulo. At yung sa journey ko sa pagiging Kristiyano, syempre, nag-aaral ka, magtatrabaho ka, hanggang sa every Sunday na lang naming pag-aawayan ng mother ko yung pag-attend sa church. Yun nga, masasabi ko, nagtagumpay naman siya. Nagtagumpay ang Panginoon. Actually, nagtagumpay ang Panginoon sa pagpili sa akin. At sa katunayan, ngayon nga, yung aking pamilya, every Sunday, yung aking asawa, yung aking dalawang anak, ayun, ang aking asawa nga, nagiging na rin ng children's ministry, nagtuturo na. Ako yung nagpupurit, nagpapasalamat at nagiging instrumento ang aking pamilya sa pagsisilbi at pag-ano sa Panginoon. Yun nga, nagpapasalamat sa blessings. Kaya yung prayers ko nga, yung prayer namin last week ni Pastor Oying, yung kami palabas na kakatapos lang ng fellowship. Kasi ako po yung nagpapagawa ng bahay. Medyo meron lang pong, alam ko ipaprovide ng Panginoon. Kulang na lang po ng ng pinto at bintana. Alam ko yun ay on the way na. Si Lord na po ang magpo-provide. At lagi naman po siyang nagpo-provide. Wala naman po ako natandaan na hindi i-provide ng Panginoon sa aming pamilya. All honor and glory talagang sa Panginoon lamang. Wala tayong magagawa kung tayo malayo sa Kanya. Yun, thank you Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. Sinabi ka ni Sister Peli, yung dalawang anak mo, may dalawang bahay. Tagaluwa na ng bahay. Dalawa na. Tagalawa na. At yung isa? Isa. O sana all, Lord. Lord, sana all. Maraming nagpipray ng ganoon. Pero makikita po natin sa buhay ni Brother Patrick, yung salita ng Diyos ay naging mahalaga para po sa kanilang buhay. Nung bata pa siya, nakikita na namin yan uma-attend yan Doon nga sa bahay nila Sister Linda, wala naman na Sister Linda. Manggagawa natin siya noon diyan sa atin sa Lipa Outreach. Kaya mahalaga po kapatid, yung salita ng Diyos sa buhay natin Awitin natin ang salita ng Panginoon. Okay. Okay. Napakahalaga. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa ginto at pilak ng buong sanlibutan. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa ginto at pilak ng buong sanlibutan. Di mo, Panginoon.
sa lingkod mo, minamahal. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa ginto at bilang ng buong sanlibutan. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa ginto at bilang ng buong sanlibutan. Buti mo, Panginoon, Kay ganda ng iyong kalooban, tinutupad ang pangakong binitiwan. Kay buti ng ginawa mo, sa lingkod mo, minamahal. Kay buti ng ginawa mo, sa lingkod mo, minamahal. Thank you, Lord. ang Thank you. Panginoon. At sa oras na ito naman kapatid, batiin natin yung ating mga kapatiran na nagse-celebrate ng kanilang birthday. Happy birthday po sa inyong lahat. Okay, November 4, 2023. Sister Marie Rada, Brother Marie. Dennis Bito, Uy, si Dennis. Sister Virgie At si Bito, Sister Virgie, ang magnanay. Brother Edu Miranda, Sister Ann Sebastian, Sister Alex Beltran, Yes. Sister Wella Madla, Uy, manugang ni Sister Peli. Brother Joey Biduya, Brother Carlos Serad, Sister Mabel Mapalad, Brother Tony Albaran, at Sister Queenie Sotomango. Okay, everybody. Happy birthday! Okay. Happy birthday po sa inyong lahat. Sumainyo ang pagpapala ng Panginoon ngayon at magpakailanman. Enjoy your day. It is your special day today. Purihin ang ating Panginoon. Happy birthday sa mga kapatiran. Purihin ang ating Panginoon. No? Have a great day. Have a wonderful day. Okay, sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Now, sa pagpapatuloy ng ating paghandog ng mga awit ng pag-ibig sa ating Panginoon, ay meron pa ho tayong isang kapatiran na magbabahagi. Alam niyo, tunay na dakila ang Panginoon. Napakaganda ng kanyang ginagawa. Bagamat merong mga negative situations, tulad nga ng pinag-aaralan natin sa Psalm 119, tulad ni Haring David, malalim ang kanyang dinaraanan na pagdurusa at kalungkutan. Pero alam nyo, ang banal na salita ng Diyos, ang kanyang naging matalik na kaibigan, ang kanyang naging kasama araw at gabi. Kaya mabuti na talaga na pag-aralan natin ang salita ng Diyos. At hindi lang yan, alam nyo, dinala tayo ng Diyos sa pag-aaral ng kanyang mga banal na salita na siyang gumagabay, tumutulong, nagka-counsel, bibigay sa atin ng payo. At kapag pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, napansin nyo ba mga kapatid, lumalakas tayo. Amen. Diba? Nagiging kalakasan mo. Katulad si Sister Isa, alam nyo, hindi po madali yung kanilang dinaraanan. Pero ang kanyang kalakasan, present palagi ho yan sa fellowship at saka sa prayer meeting. Bakit? Kasi po, may magagawa ang Diyos. Na kung minsan hindi natin maintindihan, why me, Lord? Why my family, Lord?
Pero kung tayo po'y mananatili lamang, ang sabi ng Panginoon, this world will make you suffer. Amen. But be brave, I have overcome the world. So makita nyo, babalik si Sister Isa dito, may maganda siyang sharing. Amen. Puri ng Thank you, Panginoon. Lord. Sister Merce, meron kang sharing? Amen. Thank you, Lord po. Magandang umaga po, mga kapatid. Thank you, Lord. Ito po ang second time ko sa awit ng pag-ibig. Thank you po, Lord. Una po'y maraming salamat po, Lord, sa provisions ng pagpunta namin dito. Thank you, Lord. Ang isi-share ko po sa ating lahat ay para na rin po sa lahat ng kapatiran. Thank you, Lord, sa pakikinig po kay Lord, sa pakikinig po sa GMA, sa mga manggagawa. GMJ. Hindi, sorry po, kala ko po kay Germs pa. Sa GMJ, yan, thank you, Lord. Sa pakikinig po sa kanya, sa salita po na dinadala ni Lord sa bahay, sa manggagawa, thank you, Lord. Sa pag-attend nga po ng fellowship, maraming salamat po sa lahat po ng mga natutunan. Thank you, Lord. Ang isi-share ko po muna sa inyo ay yung pong si Sister Ria sa GMJ. Yan, thank you, Lord. Good morning, Jesus. Pasensya na po, memory gap. Thank you, Lord. Noon pong na-share niya na, yun pong sinasabi niya po na yung may mga tindahan. Ako po kasi merong sari-sari store. Sabi po niya, paano pag humarap na kayo kay Lord, anong sasabihin niyo? Pag tinanong kayo ni Lord, anong mga tinda ninyo? Sasabihin niyo bang may tinda kayo sigarilyo at alak? Bigla pong lumamig po, parang binuhusan po ako ng malamig na tubig dahil meron po kasi akong tindang ganon. Tapos, pagkatapos po noon, sabi ko, talagang nangusap po talaga sa akin si Lord. Sabi, ay alisin mo na anak. Sa dami ng pagpapalang binigay sa iyo, alisin mo na. Yun, nung oras din pong yun, talagang inalis ko. Tapos sinabi ko po sa aking mga anak. Tapos siyempre ang mga anak ko, parang nag-alala sila dahil yun po talaga ang malakas. Mahirap po talaga yun. Yun po talaga ang malakas, sigarilyo at alak. 4:00 nga lang, ng madaling araw po, nagbubukas nga po ako ng tindahan. Yun po talagang hinahanap. Pero ito po sabi ko sa aking mga anak, hindi, talagang si Lord, mayaman si Lord. Sabi nga niya sa Philippians 4:19, at buhat sa kayamanan na hindi mauubos, ibibigay ko ang lahat ng iyong pangangailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Yan, sinasabi ko po talaga sa aking mga anak. Talagang ini-encourage ko po sa kanila na maniwala sila na mayroon tayong Diyos na buhay na ibibigay niya lahat kung ano man ang naisin natin. Thank you, Lord. Simula nga po yun na inalis ko po talaga ang sigarilyo. Imbis po nga na mawala po ang aking mga customer, nadagdagan pa po. Thank you, Lord. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. Thank you, Lord. Ang pinalit po ni Lord sa sigarilyo at alak ay nag-wholesale po ako ngayon ng itlog, ng egg. Thank you, Lord. Ayan, ngayon nga po ay sobrang mahal na po ng egg ngayon. Pero nandyan po si Lord, talagang binibigay niya ako ng provisions para bumili tapos ma-share pa po sa kapatiran. O, di po ba? Mas maganda po sa kalusugan ng egg kaysa po sa sigarilyo at alak. Yes, thank you, Lord. Bago pa po yun, tapos hindi na po ngayon. Ayan, thank you, Lord. Dati po ako nagogoto, pero ngini sari-sari store na. Dahil mahirap po talaga na dahil sobrang dapat 3:00 gising na po. 3:00 ng Kaya ngayon po, sari-sari store na. Tapos thank you, Lord. Marami na po sa Kapipray nga po na manggagawa. Nakita niya, but thank you, Lord, Sister Mercy, puno na po ang aming tindahan. Thank you, Lord, sa tulong po at awa ni Lord. Wait, there's more po. Yun nga po, sa pagsunod po natin sa ating Panginoon, hindi niyo po mararamdaman talaga na siya'y nakilos. Noon po ay, yung akin pong bunso na kasama po ngayon sa bahay, ay mababatak na po ang kanyang tricycle dahil siya po ay nagkasakit. Hindi po siya nakapamasada, ay mababatak na. Ang ginawa po niya, nagsabi pa po siya sa akin. Tapos, ang ginawa po niya ay humiram po doon po sa lending. Thank you, Lord. Di nakahiram na po kami, binayad po, na fully paid po yung tricycle niya. Yung pong hinuhulugan niyang microfinance, thank you, Lord. Alam niyo po kung magkano ang hiniram po niya, 15,000. Ang natitira na lang po ay 2,000. Thank you, Lord. Yan, thank you, Lord. Fully paid na po ang tricycle, unti-unti na po niyang pinapaayos. Talagang, nandyan po talaga si Lord. Wala po talaga nasasayang sa paglilingkod sa Kanya. Dahil lahat-lahat po ng pangangailangan natin ay ipagkakaloob niya. Thank you, Lord. Sumunod lamang tayo sa mga
pinagagawa niya sa atin. Mag-pray tayo sa kanya. Sabi nga ni Sister Remy, sa amin, sa mga tagal pa, ang lagi pong gagawin natin, 3 po yun, pray, pray, and pray po sa ating Panginoon. Yun po. Maraming salamat po. Thank you, Purihin ang Lord. Panginoon. Sa Psalm 37 verse 4, seek your happiness in the Lord and He will give you your heart's desire. Okay. Purihin ang Diyos. Ang nais kasi niya ay makasunod sa ating Panginoon. Sister Neva, merong sharing. Oh, glory to God. Thank you, Lord po. Napakabuti ng Panginoon. Ito po ay second time ko rin, katulad po ng aking twin sister, Sister Mercy. Oh, yes. Marami pong salamat, Lord, sa dami ng ginawa mo sa buhay ko. Hindi ko na rin alam kung paano ako magpapasalamat talaga. Yung paglilingkod ko sa'yo tuwing linggo, talagang iyan ang number 1 sa puso ko, kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok ang dumating. Lately nga, dati nung unang kami nag-record, ang binibilang ko, paminta. Ngayon, nagka-problema ako. Thank you, Lord. Hindi na ako, sabi ko, wag sana ako magbilang ng asukal. At mahirap yun. Sabi ko, mahirap yun. Thank you, Lord. Lately talagang ang laki na naging problema ko. Naiwan akong mag-isa ng mga anak ko sa bahay. Na hindi ko akalain mangyayari yun sa buhay ko. Na talagang masakit sa aking puso na, bakit kung kailan ako tumanda? Mag-isa na lang ako sa bahay. Tapos may bahay sila, iniwan nila 3 kwarto, 2 banyo. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Mag-isa lang ako, nag-iisa. Natakot ako na mag-isa. Parang umislide ako ng kaunti sa faith ko kay Lord. Pero sandali lang yun. Kasi yung slide, pag umislide ka, pwede ka uling umakyat, babalik. Nakasama ko siya. Thank you, Lord. Marami po akong iniluha. Ito lang last 2 months. Ang akin pong, bago ko naihinga yan kay Sister Mercy, sinabi ko na yung kay Lord. Kasi bilang kapatid din, bilang nakakatandang kapatid, yung bigat ng puso ko, gusto kong ilabas talaga. Gusto kong may maiyakan. Kasi bilang tao, kailangan natin din yung shoulder to cry on. Wala na kasi akong mapagsabihan. Wala nang aking asawa, iniwan na ako. Ewan ko saan nagpunta yun. Hindi pa nabalik. hindi pa. Tapos yung 3 ko ngang anak, lagi sabi kasi sinila, Mami, may asawa na kami. Sabi nila. Pero puro lalaki kasi yon. Pero alam ko namang, nakalagay naman yun sa Bible na talagang lalayo sa magulang, iiwanan. Kaya lang, wala na kasi akong partner sa buhay. Kaya biglang nagulat ako, iyak ako ng iyak. Noon nga, Sister Remy nagtuturo sa Bulaknin, iyak ako ng iyak. Kasi naranasan ko na lahat yan. Naoperahan ako'y nagkasakit. Lahat na, wala, pero walang pinansyal. Pero alam nyo, napagtagumpayan ko yun ng kasama si Lord. Ngayon, sinauli ko yung apo kong inaalagaan ko, na kinder noon, ngayong grade 1 na, kinuha ko uli sa kanyang ina kasi hindi rin naman inaalagaan ng husay. Kasi 4 ang anak pa niyang nasa kanya. Kinuha ko uli, binalik ko sa akin doon sa Mabini. Doon ko uli pinapasok. Tapos, alam nyo, wala namang magpapakain sa akin. Doon ako nakatira. Walang magbibigay na anak kasi yung bunso ko, sabi niya nga, bibigyan niya ako ng pagkain araw-araw. Pero hindi nangyari yung sinabi niya kasi hindi siya nasweldo doon. Ang asawa niya kasi ang namamahala. Hindi rin sila nasweldo doon, namamahala lang ng negosyo ng kanyang hipag. Pero akin lang short yung aking kwento kasi napakahaba at baka hindi tayo matapos sa 1 oras lang. Ay di, iyak pa rin ako. Alam nyo, namasukan pa akong katulong 1 linggo. Para lang mapakain ko yung aking sarili na pinakakain tayo, Lord, ng Word of God. Pero bilang tayo may physical na pangangatawan, kailangan nating lumakas, kumain ng 1 linggo lang yon. Alam niyo kung ba't ako inalis? Nahihiya sa akin. Nahihiya daw niya akong utusan. Sabi ko, bakit po?
ay nahiya akong utusan ka tayo, binuksan ko yung FB mo, sabi niya, tinignan kita, sabi niya ganyan. Di kinuwento ko na ako'y lingkod ni Lord. Sabi ko, wag po kayong mahiya. Kasi sabi ko, pinasok ko ito, pero hindi talaga ako namamasukan. Magtatry lang ako, pero talagang hindi nang niloob ni Lord. Na, 1 linggo lang yon. Thank you, Lord. At nakatapos ng 1 linggo. Tapos, nung wala pa rin, sabi ko, Lord, hindi ko na kaya lahat ng ito. Anong gagawin ko? Sabi ko sa kanya. Ay ngayon, may lupa ako na naiwan sa akin ng aking asawa doon sa Ludlod. Alam niya ng mga manggagawa. Thank you, Lord. Doon naman kami tinawag ni Lord sa lugar na yon. Doon kami naturuan. Na yun ay matagal na napasangla na 22 years na ibinalik sa amin ng Panginoon. Milyon ang utang na binayaran namin ng 150, binigay ni Lord. At naikwento ko kay Pastor Oying na pinagbibili ko. Tapos sabi nga niya, alam kasi ni Lord na kailangan mo na, sabi niya. Na yun ang pag-uumpisahan naming mag-iina, yung kaunting lupang yon na, thank you Lord, walang kahirap-hirap, pati yung bumili, isang tawag ko lang sa kumpare ko. Thank you Lord talaga, napakabuti ng Panginoon. Alam nyo, sabi ko sa anak ko, pag bibili ko yan, hindi basta magiging pera lang na itatabi. Sabi ko, bukod sa ako'y matanda na, lalagay ko yung iba sa bangko, gusto ko may negosyo. Pinag-pray ko lahat yun. Thank you Lord. 1 linggo namin, nagkakatay kami ng baboy. Linggo-linggo na ako nagpipinance, may 2 akong kakalala doon sa amin doon. Tapos kanila ng lahat, sila ng lahat, basta ako lang ang financer. Alam niyo, sabi niya, dapat nandito kayo mami pag linggo. Kasi yung paniningil. Sabi ko, ay hindi pwede. Lingkod ako ni Lord. Sabi ko, pauubaya ko lahat sa inyo yan. Basta ako patuloy ako maglilingkod sa Panginoon. At bago ko inabot sa kanila yung pera, ako, yung anak kong panganay, tsaka yung 2. Yung pagkahawak ko naman ng perang yun, pinagpasalamat ko kay Lord. Ipinakita ko sa kanila kung sino ako na lingkod ni Lord. Pinagpray namin yung perang yun. Pinagpray namin kay Lord yung silang tao na ang pagtitiwala natin ay tanging sa Diyos lamang. Ang kahilingan lang naman natin sa Kanya ay meron tayong pagkain araw-araw. May ibibigay ka pag humingi ang apo. At sinabi ko sa kanila, at alam nyo, ang una lahat sa akin yung magbigay ako sa Panginoon. Sabi ko, kaya yung tiwala natin sa Panginoon at tiwala ko sa inyo ay tanging sa Diyos lamang natin lahat idadasal. At sinabi ko rin, Lord, salamat sa lupang pinahiram mo na ginawa mo mga yung pera para kami makausad sa buhay. Thank you, Lord. Lahat naman ay pahiram niya, lalo na sa buhay kong taglay ngayon. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Mayroon siyang magandang sinabi, mga kapatid, yung tiwala natin sa ating Panginoon ay dapat na huwag mawala po sa ating lahat. At kapag tayo naman ay nananalangin, tayo naman ay dinidinig ng ating Panginoon. Meron tayo pong awitin, may tiwala ako sa Diyos. Tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y ingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako, tanging umaasa. Ang kaligtasan, nagbuhat sa Kanya. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y ingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako, tanging umaasa. Ang kaligtasan, nagbuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasan. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapalagay.
tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Sister Eileen, yung sharing mo. Sister Eileen, yung sharing mo, sabihin mo na. Ay, thank you, Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat kay Lord. Napakabuti niya po talaga. Ang hinihiling lang ni Lord, tayo'y tumawag sa Kanya, manatili, at aminin sa sarili na tunay na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Siya po ang nagbibigay ng biyaya, siya po ang nagbibigay ng wisdom, maging yung kalakasan. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi ko nga, nababasa ko din yung mga worker, yung mga anak. Ang galing ni Lord talaga, sobrang galing. Yung ating mga anak, kahit hindi ako matalino, ang asawa ko hindi matalino, pero yung aking mga anak, pinapatalino ni Lord. Thank you, Lord. At sabi ko, kasi sabi nga po ni sister at ng mga worker, talagang ang prayer ay mabisang sandata natin. Kasi pag iniuna natin na i-offer kay Lord, Lord, wala akong magagawa, ikaw ang magpapala. Kahit yung pambaon, pantuition, lahat po yan ipinagdaanan ko. Sabi ko nga, mold and shaken talaga. Mold, kung saan ba ako'y talagang tad-tad sa pinagdaanan ko lahat ng problema. Pero napagtagumpayan ko sa awat grasya ng Panginoon Diyos sa pamagitan ng laging pagsuko. Lord, wala po ako magagawang kung wala kayo. Yun nga po sa aking mga anak, talagang sabi ko nga noong ding araw, yun ngang sila ipapasok, yung babaunin, sabi ko nga sa mga anak ko pagka minsan sila yung magastos, sabi ko, ang daming gusto kong kinain, ang daming gustong bilhin, hindi ko ginawa. Kasi ang iniisip ko, paano pag humingi ang anak ko ng bibilhin ng gagamitin sa school, ano ibibigay ko? Kaya sabi nga doon sa nabasa ko, yung pagbibigay mo ng sakripisyo na ikaw naman may magandang motive, may maganda kang dalangin at may magandang layunin, talagang magbubunga. Kaya salamat sa Panginoon Diyos. Kaya sabi ko, yung aking mga anak ay talagang maganda yung binigay nilang trabaho. Yun talagang sabi nga ng aking anak, extraordinary, yung mga posisyong binibigay sa kanila. Pati yung nag-e-excel sa kanilang mga trabaho. Kahapon nga lang po yung aking pangalawa sa bunso, sabi niya, pinakita niya sa akin kasi pinapupunta siya ang kanyang employer ay Indian, mga Indian, no? Pinapupunta siya doon, sabi niya, hindi niya tinanggap kasi sabi niya, hindi ko alam yung culture nila, hindi ko alam yung salita nila, hindi ko alam yung lugar nila, siya lang yung pinadadala. Pero sabi nga nung boss niya, ba't hindi mo tanggapin? Opportunity mo yun, libre lahat, yung pag-travel, pati yung sa hotel. Sabi niya, no po, stay lang ako dito, sabi niya gano'n. Pero alam niyo pa, ang ginawa ng company, siya isinama pa din doon sa project na yon na sa bahay, yung work from home nga lang po. At thank you Lord, siya po yung sa kanilang empleyado dito sa Pilipinas. Siya lang yung kasama sa team. Lahat ay taga ibang bansa. At nanalo po yung team niya, siya po yung leader. Kaya sabi ko, ang nakakatuwa talaga si Lord. Sabi ko nga ay, yung pagising lang sa umaga, yung pagpe-pray, Lord, bigyan mo ako i-offer mo yung mga anak mo, i-offer mo yung hanap buhay mo, i-offer mo yung lahat ng gagawin mo. At Lord, lalo na nga yung lagi pong sabi ni Pastor, yung ni walang masamang makakalapit, ni walang makasamang tayo masasaktan, ganyan. Isama din yun sa prayer. At tunay nga pong yun po ang Lord. Kaya sabi ko nga yun nga po katulad po ng sharing ko na nung araw pong marami akong nag-aaral na hindi po kami makabayad sa bahay. Hanggang sa maraming nag-a-aspire do sa property namin na hindi nga ako mahulog sa pag-ibig. Marami nang nag-take over doon sa pag-ibig, ina-applyan yung property ko. Hanggang sa ako na yung nag-give way.
binigyan ako ni Lord ng mas magandang pwesto. Tapos nga sabi ko nga, ako yung nagpapasalamat kay Lord. Sabi ko, sa hinagap ng sarili ko, hindi ko alam na makakauwi na ako doon sa aming bayan na kinalakihan, although Batangas lang din sa San Jose, na hindi ko inaasahan na kami magkaroon po ng bagong bahay, Amen. na binigyan po ng negosyo. Kaya sabi ko nga ay, noon wala kami imbayad sa bahay, pero binigyan kami ni Lord ng 4 na pong bahay. Kaya, thank you Lord, hindi naman siya malalaki, pero 4 po, 4 lang po. 4 na po? 4 po. Akala ko 4 Kaya na po. sabi ko, noon nga po yun, hindi, sabi ko nga, ito po hindi ko ipinagmamalaki dahil sa lakas namin, sa sipag namin. Ito po nung araw po kami po, Amen. ang Glory aking to pong God. in-laws ay medyo mayaman-yaman po, kami nanghihiram lang ng sasakyan. Talagang pagbaba mo, kailangan po isauli mo ang sasakyan kasi limited po. Kami lang po yung pag-birthday ng asawa ko nakakahiram ng sasakyan at nakakapagpalamig ng sasakyan. Ngayon po talagang sabi ng mga anak ko, inayan nung ating dadalhin sa sasakyan. Kaya sabi ko po ay ang bait po ng Panginoon Diyos sa lahat po na ito. Minsan nga po doon sa aming barangay, sabi, katatag mo. Dahil alam nila yung buhay ko from the start, yung bago pa ako kinasal, yung nire-read kami ng mga in-laws namin. Pero ngayon po, 2 kami nilang kinangkabig kami. Amen. Kahit hindi kami nahingi, binibigyan kami ng lupa. Amen. Thank you, Lord. Sabi ko sa inyo, sana all. At yung pong ang may pinagpe-pray na ibebenta pong lupa, ay bibigyan, syempre, kapatid po ang aking asawa, bibigyan din po. Kaya sabi ko, kahit, sabi nga doon sa pag-aaral din, kahit yung iba, pinaghirapan ng iba, ibibigay sa mga sumusunod sa Kanya. Purihin ang Kaya, Panginoon. thank Glory you, to Lord God. po. Hallelujah. Hindi po, sabi nung mga iba, kagaling mo, katatag mo, hindi. Ang Diyos ang nagpatatag Tama, sa akin sige. dahil ng Andiyan po si Remy, nung nag-uumpisa po kami doon pa sa pulo, kay yun. kay Yung maliit na bahay sabihanan doon. pa ni Brother Andy. Talaga pong ako'y puro iyak po doon, pero ako po'y lagi pa rin iyakin niyan, pero Praise the Lord. sa Umiiyak na tuwa nga ho po. siya eh. Thank you, Lord po. Brother Mario, sige, para sa ating final share. Glory to God, Bago mga tayo kapatid. humawit. So yan, salamat po sa Panginoon sa pagkakataong muli. Ayan, narito po ako sa inyong harapan. Nagpupurit ka. Pasalamat kay Lord. So maganda pong ginawa ng Diyos sa buhay namin. Di magkakaroon nga po tayo ng anniversary. Oo. Lord, pahingi naman pambigay. Amen. Ay nanghingi ako kay Lord. Alam niyo ba nakabayad kami 3? Oo. Tapos, nakapagbigay po ako ng 10. Kaya nakakahingi sa Diyos. Amen. Amen. Walang hindi kayang gawin ng Diyos para sa ating mga kapatid. Amen. Glory to God. Amen. Okay, awit tayo, mapalad na tayo. Alam niyo, ang mga Kristiyano, mapalad na tao eh. Oo, kaya awit tayo. Lahat tayo mga kapatid, mapalad ha. Okay, para po sa ating final song. Mapalad ang tao na may Yahweh ay may takot. Ang mahanap na at ikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay maunlad at masaya. Mapalad ang tao na kay Yahweh ay may takot. Ang mahalap na at hikay sumunod sa kanyang utos. Pagpapalay kadaloy sa buong pamilya. Ang buhay maunlad at masaya. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin, at huwag mong lilimutin
at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Lord, salamat po at binigyan mo kami ng pagkakataon na magbigay ng testimony ang aking mga kapatid. At binigyan mo kami ng pagkakataon na mabigyan ka ng papuri, pasasalamat ng pag-ibig na umaawit para sa iyong karangalan. Lahat ng mga sinare ng aking mga kapatid, Lord, narinig mo ito, Lord. Alam mo po ang naisin nila at nagpasalamat din po sila sa mga kasagutan. At yung mga hindi pa nyo po sinasagot, Lord, alam po namin na may takda kang oras at ang kahilingan lang namin, Lord, ay pakibilisan mo na lang. Kaya naman po sa mga oras na ito, buong puso kami nagpapasalamat ng walang hanggang papuri. For you are such a wonderful God. Your love is eternal. You answer our prayers. And your faithfulness remains forever. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. God bless. God bless us all po. Thank you, Salamat sa Lord. Diyos. Praise the Glory to Lord. God. 2 Timothy 2:2.